Good morning mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Hagobyao, Cebu City, Mandawi City. Papunta po tayo ng Konsolasyon kasi may pang-extra income po tayo mga kababayan. So paminsan-minsan lang kung maka-download kasi walang pang-load mga kababayan. Kung meron kayo dyan, so kung sino mang mabuting puso dyan, so pag-PM lang kung gusto nyo mag-sponsor mga kababayan, PM lang sa akin mga kababayan kasi uuwi ngayon ako ng December sa Mindanao. So kahit wala tayong pera, so pasayahin natin ang ating mga kababayan, mga kabataan doon, o mag-feeding program po tayo mga kababayan, party mga kabataan, mga kababayan. Kung gusto niyo tumulong, wala namang amount na ito mga kababayan. No amount in depende sa inyo mga kabayan. Kung piso lang ibibigay nyo sa akin, okay lang yun mga kababayan. I-PM nyo lang sa akin para makapasaya natin ang mga kabataan doon sa aming probinsya. Yun, kung meron man, depende sa ibibigay ninyo mga kababayan. Depende ngayong December 22, uuwi kami ng Mindanao. Gayon pagka 24 magparty-party tayo ng mga kabataan, pasahin natin sila kahit kunting pagkain lang mga kababayan, para pangkain lang sa ating mga kababayan natin Pilipino. Mga kabataan ang ating pasasayahin. Alam mo naman, so masaya tayo kapag makapagsaya tayo ng mga kabataan. May mga paburger siguro tayo, spaghetti. Yun lang natin mong gagawin mga kababayan, o anumang mga regalo na pwede nating ibigay. No, sana i-PM nyo lang sa akin mga kababayan. PM nyo lang. Depende sa kung ilan, kahit piso okay lang yun mga kababayan. Kahit piso ibigay nyo sa akin, okay lang, basta matagpi-tagpi natin yan, malaki na yan. So ito pa rin nato mga kabayan, magko-comment po tayo mga kabayan. Kung hindi ka pa na-subscribe sa akin mga kabayan, pa-subscribe naman, pa-like at share ang ating video para naman madagdagan ating mga subscriber. So salamat pa din sa suporta sa akin sa panonood sa aking mga video. By the way, magko-comment po tayo mga kababayan. Ito si mga kababayan, ito si Chua, itong Committee on Finance, head ng Committee on Finance. Mga kababayan, ipa-impeach na daw si Sara kasi mayroong kasalanan daw, impeachment daw. Ano bang impeachment ang ito mga kababayan? Kung maaprubahan ito ay magkakaroon ng kaguluhan. Ito ay magkakaroon ng kaguluhan. Chua, itanim mo sa iyong utak kung ano ang dapat mong gawin. Huwag kayong atat na atat, baka sumbalik sa inyo yan, baka mawala pa sa iyo ang posisyon na yan mga kababayan. Impeach daw nila si Sara kasi 11 days daw ginamit ang 125 million sa confidential fund. Alam mo mga kababayan, kung yan ang tinutukoy ninyo, walang-wala yan sa confidential ng presidente kung saan din napunta. May pa-disco pa, may live concert pa sa Malacanang. Ngayon, sabihin ninyo nga, kung kaya nyo rin bang imbestigahan ang presidente o sa susunod na din na ibang presidente, imbestigahan ang presidente ng confidential fund. Alam ninyo na may kamalian din ang administrasyon na to, pero tinatakpan nyo lang. Ang pinupinterian nyo na mapatuloy ang nasa posisyon ang administrasyon na to, at ang tamba pa rin ang nasa isipan ninyo na maging pangulo sa survey. Hindi yan mangyayari yan mga kabayan. Tingnan mo ang survey, tingnan mo ang survey kung paano nilampaso ng aming manok yung inyong manok din. Paano nilampaso? Tingnan mo sa survey. Ang layo eh. Mas mabuti pa
president ng kapilya ang tatakbuhan niya, siguro kahit president ng kapilya, hindi yan mananalo. Itinataboy na nga yan sa kanyang lugar. Paano ka? Sa iyong lugar, hindi ka naging congressman, naging party list ka lang sa inyong, naging party list ka, pero sa iyong lugar, hindi ka naging congressman. So, paano ka mananalo dyan? From the start, sa iyong lugar, hindi ka mananalo. So, ibig sabihin, so ngayon pa lang, talo na sa ngayong eleksyon. Ibig sabihin, for the next Senate, Congress, iba na ang ating House Speaker. Di ba, mga kababayan? Sa totoo lang, talagang matatalo yan. Kaya wag niyong asahan. Baka, nasa iyong isipan na maging speaker din, Jowa. Jowa, base na sa ibigin, wag gusto maging speaker. Baka sa susunod yan, lahat ng congressman pumunta na sa ibang grupo. Ganon talaga Anong sabi nito? Ganon talaga pag politika. Iba-iba, wala kang permanent friendship. Friendship mo ngayon, tapos hindi na. Itong si Bongbong Marcos, siguro ngayon, sunod na presidente, itong si Bongbong Marcos, talagang mananagot ito. Talagang mananagot ito. Believe me, mga kababayan, believe me. First year of the administration, itong bangag na to, talagang maimbestigan ito. Magsasama-sama yung kapatid niya, yung first cousin niya. Talaga magsasama-sama sila yan sa kulungan. Magsasama yung sinasabi na doon yan sa kulungan, iiyak talaga, mga kababayan. First year of administration, bagong administration, ay talagang iiyak yan. Totoo yan, talagang iiyak yan. Bakit? Kasi alam mo naman na kapag ito mangyari, talagang titingnan natin, mga kababayan. Titingnan natin. Kasi ang ganitong klase politika, wither lang. Ngayon si Fernandez, parang asong ulul yan. Fernandez, itong mga tuwadcom, parang asong ulul yan. Tingnan mo, kapag hindi ka sumusabay sa sagot tanong nila, salungat ka sa mga katanungan nila, sasabihin ka, you're liar. Sasabihin dahil ng isa dyan, matagal na ako sa pulis, matagal na akong pulis iho, kaya hindi mo ako maluluko, you're liar. Sa iyong isipan, Mr. Congressman, nagsasabi ka rin ba ng totoo na ang iyong layunin ay tama, Mr. Congressman? Basahin ko nga ang iyong nasa puso't isipan nyo. May political interest kayo, hindi public interest. Yung kayong apat, kahit grade 1, makikinig sa inyong katanungan, may political interest kayo. Sa totoo yan. Sa totoo yan talaga. Sa totoo yan talaga. Totoo yan, mga kababayan. Itanong nyo sa kaibigan nyo. Makinig lang kayo sa hearing ng tuwadcom. Hindi yung gusto ng taong bayan ang ginugusto niyo. Gusto ng amo ninyo ang kagustuhan na ginagawa ninyo. Kasi may involved yan. Ano pa ang batas na inaipasa ninyo? 8 araw, museum, lahat ng resource person inambitahan ninyo. Pero ngayon wala pa kayong nagawang batas na ginagawa ninyo. Mabuti pa nga si Senator Bongo sa isang buwan, kay isa lang ang hearing tungkol sa PhilHealth. 5 oras lang, pero mayroon ng batas na sa igawa. Pero kayo, anong batas na sa gawa ninyo? 8 araw na, umabot pa siguro ito ng 1 buwan, pero wala pa kayong nagawang batas. Lahat ng resource person, wala pa rin kayong nagawa. Di ba? Maraming salamat, mga kabayan. Hanggang dito na lang po.
Lapit na tayo sa bahay na pupuntahan natin. So, God is good all the time, all the time. God is good. Wishing your kanyang tanan, mga kababayan.